Magsisimulang ang ating ikawalong chapter ng solo leveling sa hindi ka nais-nais na nangyari sa kwartong ito. Makikita ang mga nagkalat na mga patay na katawan ng mga hunter at mga dugo sa sahig na nasawi dahil sa higanteng Diyos na bato. At dahil nga dito ay ang ating bidang si Jinwoo ay naputulan ng isang paa. At sinusubukan itong pagalingin ni Juhee. Sabi nga ni Jinwoo dito sa dalaga ay tama na daw iyon at pwede na itong tumigil sa paggagamot sa kanya. Wika naman ng dalaga ay ayos lang daw at sandali na lang naman itong ginagawa niyang paggagamot sa kanya at papagalingin niya nga daw ito. Ngunit dahil dito ay biglang dumugo ang ilong nitong si Juhee. At inubo na ito dahil sa ginagawa nitong pagpapagaling sa ating bidang si Jinwoo. Nagtanong nga itong si Mr. Song kung magiging ayos lang ba daw itong si Jinwoo. Sagot nga ni Mr. Kim ay mukha nga daw malala ang kalagayan nitong ating bida. Pero mabuti na nga lang daw ay buhay pa ito. Nagsimula nga daw sila sa raid na ito na merong 17 miyembro. Subalit ngayon ay 6 na lang silang natitira. Sabi naman itong si Mr. Song ay dito nga sa mga natirang buhay ay merong 2 tao na nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan. At isa nga dito ang ating bida na malubhang napinsala at naputol pa ang isa nitong paa. Sambit naman ni Mr. Kim na humihingi ito ng paumanhin kay Mr. Song dahil nawala ang isang kamay nito. Ngunit nangyari nga daw itong kapahamakan na ito dahil din sa kanyang kapabayaan sa mga desisyong mga ginawa nito bilang isang leader ng party na ito. At dapat daw itong maging handa at panagutan ang mga nangyari dahil dito. Sumang-ayon naman dito si Mr. Song. Dito nga ay nagsimula na namang gumalay ang statwang higanteng Diyos na bato. At natatakot na ngang nagtanong ang iba kung magsisimula na naman ba daw itong atake sa kanila. Nakita nga ng mga ito na kumikilos na naman ito at itinaas nito ang kanyang kamay na mukhang may pinaplano na naman itong gagawin. Dahil nga dito ay nagulantang silang lahat dahil gumagalaw na naman ang paligid na animoy may malakas na lindol. At dito nga sa gitna ng kwarto ay lumalabas na pabilog na bato. Nagtataka nga silang lahat kung ano itong pinalabas na bato sa gitna ng statwang higanteng Diyos. Dito nga makikita na nakumpleto na ng higanteng Diyos ang pinalabas nitong bato. Nagtatakang nagtanong si Mr. Kim kung ano nga ba daw ito. Sumagot naman si Jinwoo na isa nga daw itong altar. Napataong nga tong si Mr. Song kung altar ba talaga ito. At sumagot naman itong ating bida na kagaya nga daw ito ng mga nasa alamat. Ito nga daw ay ginagamit para mag-alay ng mga sakripisyo para sa mga Diyos. At ang halimbawa nga daw na pwedeng ialalay sa mga Diyos ay mga alagang hayop gaya ng baka, baboy at mga tupa ang madalas na inaalay at pwede nga rin daw gawing alay ang mga bata, mga dalaga. At ang pangatlo at pinakahuling pinag-uutos nga daw sa batong tableta ay sambit ni Mr. Song nga ay, patunayan mo ang iyong pananampalataya. Sabi naman ni Jinwoo ay ito na nga daw ang huling hadlang na kailangan nilang malagpas ang pagsubok. Bumunot na nga dito ng espada si Mr. Kim at sinabing hindi man ito ang pinakamatalim na armas. Kahit siya alam niya ang ibig nitong sabihin ngayon. Tinanong nito si Jinwoo kung ang sinsabi nito ay dapat mag-alay sila ng kanilang sakripisyo. At itinutok nito ang espada kay Mr. Song na nagulat sa kanyang ginawa. Tinanong niya ang lahat kung sino ba daw ang dahilan kung bakit sila na dito ngayon. At ikaw iyon, Songchul. Naalala niya nga daw na si Mr. Park ay masayang ibinabahagi nito ang kanyang asawa bago pumunta sa raid na ito. At nawalan ito ng buhay na nahati sa dalawa. At hindi nga lang daw ito nangyari sa kanyang kaibigan, ganito nga rin daw ang sinapit ng iba pang mga hunter na nasawi. Tinanong niya si Mr. Song na pumayag na itong akuin ang mga responsibilidad sa mga nangyari, di ba? At gusto ni Mr. Kim na panuyan niya ito sa kanila ngayon. Pipigilan sana siya ni Jinwoo, ngunit pinatahimik siya ni Mr. Kim. Sinabihan siya na manahimik na lamang at wag nang makialam dito. Sinabi ni Mr. Song na tama nga naman daw itong si Mr. Kim. Dapat nga daw siyang managot sa mga nangyari dito. Ipinatatabi nito ang espada ni Mr. Kim at siya na nga daw mismo ang kusang pupunta sa altar. Sa isip ng ating bidang si Jinwoo ay hindi daw ito kasalanan ni Mr. Song. At ang desisyon nga na ito ay base sa desisyon nilang lahat matapos nila itong pagbotohan. Nag-aalala naman itong si Juhee dahil nga sa mga sugat nitong si Jinwoo. Para kay Jinwoo ay isang araw karwagan na ipagpilitan na kasalanan itong lahat ni Mr. Song. Si Mr. Song naman ay patungo ng naglalakad papunta sa altar. Dito nga ay narating na ni Mr. Song ang altar. At tinititigan nito ang disenyo ng altar. Dito nga ay biglang may lumabas na isang apoy at nagulat si Mr. Song. Gulat na gulat ding napatanong itong si Mr. Kim kung ano nga ba daw ang nangyayari. Tinanong ni Mr. Song ang ating bidang si Jinwoo kung meron ba daw itong nagawang pagkakamali. Sa isip ni Jinwoo kung anong meron dito sa apoy. Iniisip nito kung anong ibig sabihin nito. At inaakala niyang kailangan nilang maghandog ng alay dito. Dito nga ay patuloy pa rin ginagamot ni Juhee si Jinwoo. At makikita nga dito sa dalaga na pagod na ito. Sinabi ni Jinwoo sa kanila na nais nitong tingnan ang altar at humihingi ito ng tulong upang makarating doon. Tinulungan naman ito ng 2 hunter upang makatayo at inalalayan papunta sa altar. At nag-aalala nga itong si Juhee kay Jinwoo na patungo sa kinaroroonan ng altar. At nang dumating nga itong sila Jinwoo at 2 pang hunter na kasama ay bigla ring may lumabas na 3 apoy. Dito nga ay naisip niya na ganito pala itong gumagana. Tinanong ni Jinwoo si Mr. Song kung may mga darating bang tulong sa mga hunter sa labas kung maghihintay sila dito. Sinabi ni Mr. Song na ito na ang ika-7 araw simula nung nagbukas itong gate na ito.
Sigurado daw siya nakikilos na itong mga statwa bago pa man dumating ang tulong mula sa labas. Sabi ni Jinwoo na mababa daw itong dungeon na ito sa listahan nila dahil isa lamang itong rank na gate. Pero masyado na daw matagal nila itong binaliwala. Ang isang gate ay nagbubukas ng tuluyan matapos ang ikapitong araw. Kapag ito ay nangyari, ang mga magisbist ay kaya nang makatawid sa ating mundo. Ang pinakalayunin ng mga raid na isinasagawa ng mga hunter ay upang matalo ang dungeon boss para magsarado ang gate bago pa man mahuli ang lahat. Kaya kapag nabigo sila dito ay may posibilidad na ang statwang higanteng Diyos na bato ay makalalabas at magwawala ito sa mundo. Dito nga ay tinawag na ni Jinwoo ang mga kasamahan na nasa tabi pa para samahan sila dito sa may altar. Sinabi nito na ang dami ng apoy na lumabas ay kasing dami ng tao na malapit sa altar. At iniisip nito na kailangan nilang lahat na pumunta dito para malaman nila ang susunod na mangyayari. Mukhang nagdadalawang isip pa nga si Jo-hee at Mr. Kim. Pero nagsimula na rin silang humakbang patungo sa altar. At nakumpleto na nga silang lahat sa altar. At dito ay anging-anim na nga rin ang apoy. At dahil nga dito ay biglang lumabas na kidlat patungo sa pinakalabas na bilog ng altar. At naglabas rin ng mga asol na apoy sa pinakalabas na bilog ng altar. At makikita nga dito na mukhang nakumpleto ang preparasyon para sa altar. Dito nga ay ipinapakita ang pintuan. At bigla na itong bumukas. Nagulat nga sila dahil nagbukas na ang pintuan. Ano nga ba daw ang nangyayari? At kung pinapahintulutan na ba nga daw silang lumabas? Baka nga daw hindi. At parang merong pang ibang mangyayari. Dito rin ay nagsisimula ng mamatay ang isang asol na apoy sa pinakalabas ng altar. Subalit ang mga statwa ay nagsisimula na nga ring maglakad patungo sa altar. Dito nga ay nagtataka sila kung ano na naman daw ang mangyayari. At bakit papunta sa kanila ang mga statwa? At lahat na nga ng statwa ay gumalaw papunta sa kanila. Dito na nga nagtatapos ang ikawalong chapter ng manhwa ng Solo Leveling. Maraming salamat! At kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.